Paano nga ba magbayad sa SSS online lang? Mabilis ba magbayad? Magkakaroon ba ng kahit na anong issue? At pwede na ba tayo makapag-apply ng loans or benefits kapag nagbayad tayo? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung SSS online account kung saan pwede mong ma-check yung contribution mo online. At ang gagawin natin in this video ay magbabayad nga tayo ng contribution natin. At ang isa sa pinakamalaking bagay kung bakit kailangan manatiling active tayo sa SSS ay katulad na lang sa mga benefits. Katulad sa pagbubuntis, pwede makakuha ng up to 80,000 pesos. Also, kung nagkaroon ng pagkakasakit, pwede rin makakuha ng mga claims. At sa iba't ibang benepisyo dito, pwede rin natin yan maklaim sa SSS. Bukod pa dyan, lalo meron na ngayong emergency loan, kailangan natin magkaroon ng contribution kasi hindi magiging eligible or hindi tayo i-allow na mag-loan kung wala tayong contribution in the last 12 months. So, ang gagawin na natin in this video ay mag-a-apply na nga tayo. So, sa pagbayad ng contribution online, kailangan natin mag-generate ng PRN. Click natin tong Pay Contribution and then Generate a PRN. Meron na tayong na-generate na PRN dito, pero kung gusto natin siyang i-update or kailangan natin mag-generate ulit, dito sa bandang baba, piliin lang natin yung membership type, either voluntary or OFW. And then, applicable period, kailan ba siya? Pwedeng isang quarter, ibig sabihin October to December, pwede, or January to March, pwede din. Basta pasok pa siya sa deadline. Contribution, pipiliin na natin. So, pwede nyo piliin yung pinakamaliit, which is 750 pesos. Or pwede nyo dagdagan para nga naman maka-apekto ito sa pag-compute ng magiging pensyon ninyo or iba pang benepisyo. So, in total, 9,000 kasi total of 3 months. Pero, pwede nyo rin piliin yung isang buwan lang. Katulad nito, piliin ulit natin yung premium at isang buwan lang siya. Generate tayo ng PRN. I-refresh lang natin to. And then, click ulit natin tong Generate PRN. Kung mapapansin nyo, nagbago na yun nandito. And ang balak ko talaga ay yung 3 months. Pinakita ko lang sa inyo yung isang buwan. Pwede siya. And then, premium ulit. Kapag okay na, generate PRN at ito na yung kailangan nating bayaran online, yung PRN. Pwedeng gamitin ng GCash or iba pang online banking, pwede rin ng Maya. At dito sa bandang gilid, makikita nyo rin yung due date niya. So kapag in-update nyo, makikita nyo rito yung detalye, pwede nyo i-check itong PDF or pwede nyo nang i-click itong pay na option. Pero hindi ko to ginagamit kasi mas malaki yung charge pagdating dito. Kapag kinlik ko tong next na option, mag-proceed na tayo sa mga next step. Pero para sa mas madaling paraan, gagamitin ko na lang yung GCash. Mas sanay din kasi ako doon at mas marami nang gumagamit ng GCash. Ngayon, naka-open na yung GCash app ko and then i-check din natin kung real-time ba o magpapakita agad yung payment ko dito online. Ang alam ko, real-time. So, i-double check ulit natin. So, open ko lang yung View Contributions. Dito naman sa GCash, i-tap ko tong Bills and then Government. Hanapin natin ang SSS, pero kung masyadong mahaba, i-search na lang natin siya. Pipiliin natin yung SSS contributions. I-double check ko lang yung amount. So, 9,000 yung dapat kong bayaran. May charge na 8 pesos dito sa GCash. And then, payment reference number, i-paste na rin natin dito. At talagyan ko na rin ng email address. Dito sa SSS Online, balik lang tayo sa contributions. Tap ko yung next. And para mag-proceed sa payment, tap ko na tong confirm. Processing na. At nakapagbayad na tayo. I-download ko tong kopya ko. So, receipt, save na. So, meron akong proof. Also, pwede ko rin itong i-share sa social media account ko para may kopya na rin ako sa iba pang platform. Dito sa transaction history ko, nabawasan na nga ako ng 9,008 pesos. Dito naman sa SSS online account ko, ang gagawin ko, i-refresh lang natin to. And then, view contributions. Ito na, nagpakita kaagad siya. Wala pang 1 minute, nag-update na yung SSS account natin. Kapag nag-apply tayo ng loan, ito na lang yung makikita kong error. You may only renew your loan application. Possible dahil ito sa nakaraang loan ko or hindi ko alam kung dahil ba ngayon lang ako nagbayad ng contribution. But then, kung sakaling wala naman kayong previous loan mula sa SSS at meron kayong updated na contribution, pwede kayong mag-apply ng loan or mag-apply pa ng iba't ibang mga benepisyo dito. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!